Magandang araw mga ka-recap at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sana ay nagustuhan ninyo ang unang parte ng kwento ni Vlad. Huwag na po nating patagilan at simulan na natin. Pagkatapos ng nangyari kay George at sa bahay aliwan ay dali-dali nang tumakas sila Vlad at Zamina bago pa samantalahin ni One-Armed Jack ang sitwasyon ng Rose's Smile. Napuruhan si Vlad sa matinding sipa na binigay ni Godden sa kanya. Nag-aalala si Zamina kay Vlad. Gusto na pala sanang sumuko ni Vlad pero pinaalala sa kanya ni Madam Marcela ang sitwasyon. Sinampal siya nito at biglang natauhan si Vlad. Pinaalala sa kanya ni Madam na ang kaibahan ng mga tao na naninirahan sa sentro ng Sora at sa mga taong katulad nila. Ang mga tao sa sentro ng Sora ay may oportunidad habang sila ay wala. Pwedeng magkamali ang mga tao sa sentro at ito ay maayos at makakabangon lang. Habang sila ay bumagsak at wala nang natira dahil lamang sa isang pagkakamali. Pwede silang mamatay dahil sa isang pagkakamaling ito, kaya huwag na daw nito sayangin ang pagkakataon at tumakas na. Habang nagpapahinga ay nakita sila ng mga tao ni Jack. Ang isa sa humahabol sa kanila ay ang lalaking binugbog ni Vlad sa bahay aliwan. Agad naman silang tumakbo kahit mahina pa si Vlad. Nakapagtago sila sa isang tindahan. Sinabihan ni Vlad si Zamina na kailangan nila maghiwalay sa oras na kumalma ang paligid. Ayaw pumayag ni Zamina sa pinagsasabi ni Vlad. Sinabi ni Vlad na kailangan pumunta ni Zamina sa kumbento o kay Harven. At si Vlad naman ay tatakas palabas ng squatter. Naiyak si Zamina at ayaw talaga nito mahiwalay kay Vlad. Pero pinaintindi ni Vlad sa kanya na lalo lang silang mapapahamak lalo na't si Vlad ang habol ng mga ito. At sa sitwasyon niya ngayon ay hindi niya kayang maprotektahan si Zamina. Nagulat ang may-ari ng tindahan sa kanila. Natakot si Zamina at kinuha ang patalim. Tinutok niya ito sa matanda. Tinanong sila ng matanda kung ano ang ginagawa ng mga ito at para sila pa ang galit gayong sila ang nahimasok sa tindahan niya. Naintindihan ng may-ari ang sitwasyon ng dalawa. Sinabihan niya si Zamina na ibaba ang patalim pero hindi nakinig ang bata. Sinabi ni Zamina na ibigay ang espada kay Vlad. Ang palaging tinitingnan nito, nakatutok pa rin ang patalim sa matanda. Kailangan ni Vlad ng sandata kung tatakas ito palabas ng squatter. Naiintindihan ito ng matanda dahil naranasan niya rin ito at sa pagkakataong ito ay ang mga bata naman. Nagulat si Vlad at ang may-ari sa ginawa ni Zamina. Pinutol niya ang kanyang buhok at inalok na ito muna ang pambayad niya sa espada. Babalikan niya na lang ang kulang. Umiiyak ito at nagmamakaawa na ibigay ang espada kay Vlad. Tinanong ng matanda si Vlad kung aalis ba talaga ito. Aalis daw ito at susubukan makipagsapalaran sa labas. Napagtanto ng matanda sa mga oras na yun na ang bagay na hindi niya nagawa kahit ng arap din ito, ay magagawa ng batang nasa harap niya. Pinasunod sila ng matanda at may naisip itong plano. Sa gitna ng gabi at lamig ay lumabas ang matanda at makikita na may dala itong kariton na puno ng basura. May tao ding tumutulak dito. Biglang may humarang sa kanila. Tinanong nila kung ano ang ginagawa ng matandang ito sa 10 oras ng gabi. Nagalit naman ang matanda dahil kasalanan daw nila ito. Hindi niya maitapon ang basura dahil sa kaguluhan na pananggagawa nila. Ang kanyang tindahan daw ay napupuno na ng basura at di niya ito matapon-tapon dahil sa kanila. Nainis naman ang bantay sa mga sermon ng matanda pero bigla nitong napansin ng bata na kasama niya. Tinanong niya ang matanda kung sino ang kasama niya. Mag-isa lang naman nagtatrabaho ito, bakit may kasama siya? Nagalit ulit ito at sinabing matanda na siya para magtrabaho mag-isa kaya kumuha siya ng katulong. Naniwala naman ang bantay pero bigla nitong nilapitan ang bata at sinabing kailangan niya pa rin ito tingnan kung sino ito. Hinati ng bantay ang suot na hood ng bata. Ito pala ay si Zamina at hindi ang batang blonde ang buhok at asul ang mata. Pero para makasigurado ay kailangan din nilang tingnan ang mga basura sa kariton nito. Kinabahan ang matanda at si Zamina. Si Vlad pala ay tinambakan ng basura sa kariton para hindi ito makita pero parang mahuhuli pa sila. Pinatingnan ito ng bantay sa isa nilang kasama. Napansin ng lalaking ito ang batang kasama ng matanda. Kilala niya ito, pero tumahimik lamang siya. Nagsalita ito at humingi ng tawad, trabaho niya lang daw ito. Bigla niyang tinusok gamit ang kanyang sibat ang mga basura kung saan nakatago si Vlad. Natakot ang matanda at si Zamina. Biglang nagsalita ito at sinabing, may bali-balita daw na naglagay si Harven ng bangka sa kalapit na ilog kaya doon napunta halos lahat na bantay.
Kaya tandaan daw nila ito. Nagulat si Zemina sa sinabi nito. Hindi tinamaan si Vlad at sinadya ito ng lalaki. Pinalagpas niya ang mga ito, habang papaalis ay sinabi ng lalaki, na ito ang kanyang bayad sa 40 pilak na utang ng nakakabatang kapatid niya. Ang pangalan pala ng lalaki ay si Otar, nakakatandang kapatid ni Ned na tinubos ni Vlad sa mga kasamahan nito. Nakalampas na nga sila at tinapon na nila ang mga basura kasama si Vlad, papalabas ng syudad. Mangiyak-ngiyak na nagpaalam si Zemina kay Vlad at hinangad na maging maayos ang lagay nito sa labas ng syudad. Ang espadang parang bituin sa gitna ng squatter na hawak-hawak ni Vlad, ay isang gawa ng matanda na puno ng pangarap, at binili sa pamamagitan ng luha ng batang babae. Ano na kaya ang mangyayari kay Vlad? Sa gitna ng gabi, nagpahinga si Vlad sa isang maliit na kuweba, kinuha niya ang espada at kinausap ang boses na naririnig niya, tinanong niya kung sino ito. Hindi rin alam ng boses kung sino o ano siya. Nalito si Vlad sa sagot ng boses pero para sa kanya ay mas mabuti na ito. Inalok niya ang boses na tulungan siya nito na maging isang magaling na mandirigma at tutulungan niya rin ito na maalala ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam kung ang boses ay isang demonyo o kung anuman, ang mas kinakatakutan niya ay ang sarili niya na maging walang halaga. At doon nagsimula ang pagtutulungan ng dalawa. Lumipas ang ilang araw at buwan. Sa isang kagubatan na puno ng nyebe, merong kampo ng mga tao na tila ay may digmaan. Pinamumunuan ito ni Joseph Bazid, ang pangalawang anak ng Bazid family. Kasama nito ang kanyang pinagkakatiwalaang kabalyero na si Yeager. Habang nag-iisip ng plano ay napaghalataan ni Yeager na malalim ang iniisip ni Joseph kaya tinanong niya ito kung may inaalala ba ito. Masyadong madali ang kanilang ginagawang pagsugpo sa mga halimaw at konti lang ang sugatan sa kanilang kampo. Pero saad ni Joseph ay marami naman umanong tumakas na mga kabalyero at sundalo. Magiging mukha siyang mahinang leader kapag tuloy-tuloy ito na mawawalan ng tao. Simula sa kanyang ama at mga tauhan nito, at sa nakakatandang kapatid niya sa ibang ina. Kapag nagpatuloy ito, sigurado ang pagbagsak niya at tiyak na ang kapatid niya ang magiging crown. Dahil kung ang ama niya nga at mga kapatid nito ay nagpatayan dahil sa posisyon, tiyak ay mangyayari din ito sa kanila. Kailangan niya ng maraming swordsman. Kailangan niya makahanap ng magaling na mandirigma na handang lumaban para sa kanya, katulad ni Yeager. At dahil napag-usapan na ang mga mandirigma ay sinabi ni Yeager na meron siyang nalaman na kahinala-hinalang mandirigma na nagtatrabaho para sa kanila. Tinanong ni Joseph kung spiya ba ito na pinadala ng kapatid niya. Malalaman na lang daw ito ni Joseph pag nakita niya ang pupuntahan nila ngayon. Sino kaya ang kahinahinalang swordsman na ito? Sa likod ng kampo ay nandoon ang mga nahuli at napatay na mga goblin. Sinuri ni Joseph at Yeager ang mga sugat na natamo ng mga ito. Ang mga sugat sa unang goblins ay halatang gawa ng hindi marunong gumamit ng espada, pero habang patuloy nilang tinitignan ang mga bagong huling goblin ay nagulat sila, magkapareho ang mga sugat na natamo nito pero makikita na mas nag-improve ang paggamit ng espada. Tinanong ni Joseph kung iisang tao lang ba ang may gawa nito. Iisang tao lang may gawa nito. At ang mga naunang goblin ay nahuli lamang isang buwang ang nakakalipas. Ibig sabihin ay sa loob ng isang buwan, ay nag-improve ang paggamit ng espada nito. Tinanong ni Joseph kung sino ang mandirigmang ito. Sino nga kaya ito? Sa gitna ng kagubatan ay makikita ang mga mandirigma na lumalaban sa mga goblin. Sobrang dali lang nito para sa kanila. Ang isang leader ng grupo ay masaya at inutusan ang mga kasamahan na hulihin lahat ng mga goblin. Hindi niya inaakala na huling tawa na niya pala ito. May hobgoblin sa likuran niya at bigla siya nitong inatake. Sinubukang atakihin ito ng ibang mersenaryo pero wala silang magawa sa lakas nito. Hindi makapaniwala ang iba at hindi alam kung saan nanggaling ang hobgoblin. Paatras na sila nang pinigilan sila ng isang kabalyero. Sinabi nito na hindi sila babayaran kung hindi matatapos ang pagsugpo sa mga halimaw sa lugar na ito. Nagalit ang mga mersenaryo at sinabi na hindi naman nila sinabi na may hobgoblin dito, sana ay kumuha na lang sila ng mamahaling mga mersenaryo para labanan ito. Pero sa gitna ng kaguluhan ay may isang mandirigma na humarap sa hobgoblin. Tinatawag nila itong The Praying Raymond. Walang iba kung hindi ang ating bida na si Vlad. Sinabi nito na haharapin niya ang hobgoblin. Binunot nito ang espada at mabilis na inatake ang hob. Masyadong mababaw ang pagkahiwa niya kaya hindi napuruhan ang hob. Gumanti naman ito ng atake.
Sinabihan ng boses si Vlad na umiwas. Naiwasan ito ni Vlad pero diskumpiyado ito dahil hindi niya nagawa sa isang atake lang. Kinutya siya ng boses at sinabing hindi pa rin ba nito magawa kahit tinuruan na niya ito? Sa isip ni Vlad ay isa lamang henyo ang makakamaster sa lahat ng tinuturo ng boses sa kanya. Mabilis na inatake ng hub si Vlad, pero iniiwasan lang ito ni Vlad habang inoobserbahan ang galaw ng hub. At nang nakakita ito ng pagkakataon, ay di na pinalampas ito ni Vlad. Hindi na siya magkakamali at sisiguraduhin na nitong mapapatamba ang hobgoblin na nasa harap niya. Riemann, the Praying Riemann. Ito ang pangalan ng mandirigma na gustong makilala ni Jaeger at Joseph. Mula sa palpak na pag-amit ng espada hanggang sa pagiging accurate nito sa pag-atake sa mga goblin, nagawa niya ito sa loob ng isang buwan. Isa siyang henyo. Pagkatapos ng ilang sandali ay naubos na nga ng mga mercenaryo ang goblin sa lugar na iyon. Nililigpit na ng mga ito ang mga katawan ng goblins. Nadismaya ang mga ito nang wala silang makuhang mamahaling gamit gayong meron namang hobgoblin. Tinawag si Riemann aka Vlad ni Gerta sa titulong kapitan. Pinupuri niya ito pero hindi ito pinapansin ni Vlad at inutusan na lang niya ito na siguraduhing mabilang at maakyat ang kanyang mga nasugpong goblins. Dahil tapos na ang misyon ng mga ito ay inanyayahan ng lalaki si Riemann na sumama sa kanya sa ibang trabaho. Sa taglay na lakas ni Riemann at sa diskarte naman daw niya ay malaking pera ang makikita nila. Sinagot lang siya ni Vlad na ayaw daw ito makipagtrabaho sa mga manloloko. Sinabi naman ni Gerta na hindi patuloy magagamit ni Riemann ang peking mercenary plot na ginagamit niya kung hindi ito sasama sa kanya. Tinakat naman ni Vlad si Gerta na huwag pakialaman ang kanyang mga desisyon at intindihin na lang ang pagliligpit sa mga goblin. Umalis na nga si Gerta at si Riemann naman ay pumunta sa gubat. Sinasabi ng tao na magdadasal na naman ito pagkatapos ng mission. Parati niya itong ginagawa. Tinusok ni Riemann ang espada sa lupa at lumuhod. Pero ang hindi alam ng mga tao, hindi nagdadasal si Riemann. Nakikipag-usap lang ito sa boses na nasa utak niya. Nagrereklamo ito sa boses dahil hindi nitong magawa na tapusin ang hub sa isang atake lang. Sinabi naman ng boses na ang sikreto sa pag-atake ay nasa elemento ng sorpresa. Tinanong ni Vlad kung ano ba ang ibig sabihin nito. Pero hindi maipaliwanag ng boses ng maayos. Sinasabi niya lang ang mga katagang. Wham! Whoosh! Kaya naiinis si Vlad at hindi ito maintindihan. Habang nakaluhod at inaakalang nagdadasal, ay sumabay din ang mga tao na nanunood sa kanya sa pagdasal. Parang makakabuo pa siya ng sariling relihiyon sa lagay na ito. Pagkatapos ng lahat ay nagpahinga na ang mga ito. Kinabukasan habang kumakain na sila, ay hindi nagustuhan ni Riemann ang pagkaing inihanda sa kanila. Sinabi naman ni Gerta na libre naman ito kaya okay lang ito kesa naman sa wala. Mahirap makahanap ng boss na nagbibigay ng matinong makakain. Nakaisip ng paraan si Vlad kung saan makakakain at iniwan ang mga ito. Tinanong ni Gerta kung pupunta na naman daw ba ito sa pari para magdasal, hindi siya sinagot ni Riemann. Pumunta nga si Riemann sa maliit na kapilya at binati ang pari. Tinanong ng pari kung nanalangin daw ba ito ulit kagabi sa labas, siguro ay nilamag ito ng masyado. Sinagot naman ni Riemann na hindi daw ito lalamigin dahil nasa yakap naman ito ng Panginoon. Pero ang totoo ay nag-eensayo ito ng whoosh at wham na tinuturo ng boses sa kanya. Dumating ang batang sakristan at sinabi sa pari na handa na ang pagkain. Bigla naman inanyayahan ng pari na kumain si Riemann kasabay niya. Sinabi ni Riemann na hindi daw siya pumunta dito para kumain pero pinilit ito ng pari. Nagdasal sila bago kumain. Namangha ang pari sa kay Riemann dahil taimtim daw ang bata sa paniniwala niya. Kahit daw sa ganitong klaseng lugar ay hindi niya nawawala ang pananampalataya niya. Kailangan niya daw itong gabayan sa tamang daan kahit na ang daang tinatahak nito ay mapanganib. Balik sa lamesa ay natakam si Vlad sa pagkain, syempre alam naman natin na gusto talagang kumain ni Vlad kaya excited siya sa pagkaing nakahanda. Sinabi ng pari sa kanya na narinig nito na magaling si Riemann sa paghawak ng espada. Pumunta ng mga nakaraang araw ang kabalyerong si Jaeger at inirekomenda ng pari si Riemann. Kung makakapasok daw ito sa pamilyang Bayezid ay mapapabuti at giginhawa ang buhay niya. Pumunta ulit si Vlad sa gubat para mag-isip at kausapin ang boses. Masyado daw siyang naging pabaya at baka nahalata na ang kanyang pagkatao. Masyado ding nagpakita ito ng kakayahan sa pakikipaglaban.
Sinabi naman ng boses na ito lang naman ang paraan para matutunan ang kanyang swordsmanship, sa pamamagitan ng karanasan sa pakikipaglaban. Masyado din umanong napalapit si Vlad sa pari. Ito lang naman daw ang paraan ni Vlad para matiyak na hindi demonyo ang boses na kinakausap niya. Ang pari pala ay kagalang-galang at may taglay na banal na kapangyarihan na mahahalin tulad sa bishop. Kaya malalaman ng pari kung meron masamang elemento sa paligid nito. At dahil doon, ay napatunayan niya na hindi masamang elemento ang boses sa utak niya. Nag-iisip ang dalawa kung ano ang gagawin. Naisip ni Vlad na tumakas, pero sinabi ng boses na baka patawarin naman daw siya sa pagpeke ng katauhan niya dahil sa taglay nitong husay. Pero sabi ni Vlad ay baka mahuli siya dahil siya ay pumatay sa isang mersenaryong nagnanakaw. Sinabi ng boses na hindi pala siya ang masama kung hindi si Vlad. Sinagot naman ito ni Vlad na magkasabwat silang dalawa. Sinabi ng boses na mas mabuti pang ang tumakas na lang sila. Kahit sabihin pa nila na self-defense ang nangyari ay wala silang testigo para dito. Isasama na lang nila si Gerda para meron silang peking mercenary plaque na gagamitin. Napansin ng boses na merong paparating na malakas na kabalyero at sinabihan nito si Vlad. Bigla naman naging alerto si Vlad at lumingon. Nagulat si Yeager dahil napansin daw ito ni Riemann, at hindi din ito natatakot sa harap niya. Sinabihan niya si Riemann na gusto itong makita ni Joseph kaya sumama daw ito. Napag-isip ni Riemann na tumakbo na lang siya pero pinigilan siya ng boses. Sinabi ng boses na, sa kalidad ni Yeager bilang kabalyero ay hindi aabot ng 3 hakbang si Riemann. Walang ibang magawa si Riemann kung hindi sumama kay Yeager. Ipinakilala ni Yeager si Riemann kay Joseph. Tinanong ni Joseph kung kumusta naman ang pamamlagi nito sa kampo bilang isang mercenaryo. Wala namang reklamo si Riemann. Blonde na buhok, at asul na mga mata. Aakalaing anak ng noble family si Riemann, saad ni Joseph. Tinanong niya ito kung ang tunay ba nito na pangalan ay Riemann. Sumagot naman ng oo si Vlad. At agad naman nagsalita si Joseph, dapat daw ay nang simula niya pa ito sinabi. At biglang sinampal ni Yeager si Vlad. Sinabi ni Joseph na galit daw ito sa mga sinungaling. At tinawag niya si Riemann sa tunay nitong pangalan. Vlad ng Sora. Sinabi ni Vlad na mukhang alam na nga nila ang kanyang sikreto. Nakumpirma ni Yeager at Joseph na hindi kasal ang ina ni Vlad at hindi mahagilap ang ama niya. Tinanong ni Joseph kung kilala ba nito ang ama niya. Sinagot naman ito ni Vlad na nakakatawa daw dahil tinatanong nila tungkol sa tatay ang batang walang kinalakihang ama at ina. Sinipa agad ni Yeager si Vlad sa binti dahil sa pinagsasabi nito sa harap ni Joseph at napaluhod ito. Binyantaan siya ni Yeager na mag-ingat sa pananalita nito sa harap ni Joseph. Hinayaan lang ito ni Joseph at tinanong si Vlad kung sino ang nagturo sa kanya sa paggamit ng espada. Alam ni Vlad na hindi siya pwedeng magsinungaling sa harap ni Yeager at Joseph dahil tiyak papatayin siya nito. Sinagot niya na ang nagturo sa kanya ay dumating at umalis na parang kidlat. Hindi daw nito binigay ang pangalan. Pero bago daw ito umalis ay sinabi sa kanya, na ang sikreto ng isang matagumpay na tao ay hindi kailanman ipinagsasabi sa iba. Namangha si Joseph sa tapang at tatag ni Vlad. Humingi ito ng pasensya sa marahas na trate sa kanya. Sinabi niya kay Vlad na nasa gipit na sitwasyon siya ngayon at meron siyang aalok. Tinanong niya si Vlad kung gusto ba nitong tumaas ang antas sa buhay at marating ang mga pangarap nito. Kapangyarihan, kalayaan, at pagiging kabalyero ay ibibigay sa kanya ni Joseph. At sa pagkakataong yon ay tinanggap ni Vlad ang alok at nagsimula agad itong sanayin ni Yeager. Nanunood ang mga tao sa ensayo ng dalawa at maraming napapabilib dito. Sinisermo na nito ni Yeager dahil sa pinakitang asal sa harap ni Joseph. Masyadong magaling si Yeager at nahihirapan si Vlad sa kanya. Hindi pa ito ang totoong kakayahan ni Yeager at hinahayaan lang si Vlad. Sinabi ni Yeager na mag-e-ensayo sila 2 beses isang araw. Isa sa gabi at isa sa umaga. Umalis na si Yeager pero si Vlad ay napapaisip pa rin kung paanong wala siyang magawa sa mga galaw ni Yeager. Sinabi ng boses na magaling si Yeager at nakikita lahat ng kahinaan ni Vlad. Magandang paraan daw ito ng pag-e-ensayo dahil dito masasanay si Vlad at gagaling. Bumalik si Yeager kay Joseph at binalita na magagamit nila si Vlad. May potential ito. Sinabi ni Joseph na tama ang paghusga niya kay Vlad. Pero iginiit ni Yeager na masyadong arogante at hindi alam kung saan lulugar ang bata.
Ayon naman kay Joseph ay natural lang ito dahil lumaki si Vlad sa squatter. Matututunan ang tamang asal at paggalaw. Pero ang talento ay minsan lang makikita. Tiwala naman daw ito kay Yeager na matuturuan niya si Vlad. Kahit lumuhad at yumuko pa si Vlad sa harap niya ay hindi sapat na dahilan para pagkatiwalaan niya. Mas mabuti pa na maging mabangis ito na lobo. Kailangan lang na ikulong nila ito sa napakalaking kulungan para aakalain itong kalayaan ang natatamasa. Isang gabi ay nagbabante si Gerta. Nilalamig ito at nagsisilite ng kung ano-ano. Lumapit sa kanya ang isang kabalyero, ang pangalan ay Roderick, at tinanong kung may kakaibabang nangyayari. Ayusin daw nito ang pagbabantay at huwag tutalag-tulog. Bumalik sa pwesto si Gerta at naiinis na sinabing masyadong mahigpit ang pagbabantay nila na kahit sinulid ay di makakapasok. Nagpapakitang gilas lang daw ito para masabi na nagpapatrol siya. Nagpahinga ito sa isang puno at napaikit ang mata. Pero biglang nagising ito nang narinig niyang may sinisigawan si Roderick. Tiningnan niya ito at nakitang nagsisilite si Roderick ng mag-isa. Mukhang may kinakausap itong babae na naghahanap ng anak. Narinig niya na sinabihan ni Roderick ang babae na baliw ito at hindi siya ang anak niya. Biglang tumahimik si Roderick at naglakad patungo sa gitna ng gubat. Sinundan nito ni Gerta at may nakita siya parang umiikot sa kay Roderick. Pinagmasdan niya ito at tumayo ang balahibo niya sa nakita niya. Multo ang nakapalibot kay Roderick. Totoo kayang multo ang nakita ni Gerta? Ano ang kaugnayan nito sa misyon ni Joseph? Alamin natin sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like our videos and subscribe to our channel. Ingat at see you soon mga ka-recap.